Japanese tunnel. Ayan o. Bakal yun. May mga bakal pala to, tol. Ha? May mga bakal. Bakal ba yan? Oh, bakal yun yun. Oo. Bakal Bakit yun. manutong? Bakal yun, mga nabulok na syempre. Oo. Ay, oo. Metal plate siya. Bakal. Metal plate eh. Oh, ito makapal oh. Ano? Ba't marami, no? Bolt nga kasi itong pinasok mo. Bolt. Oh, bolt itong binubuksan mo. Ayun, oh, kapal ng layer ng bakal oh. Oo, tsak. Metal plate oh. Ayun. Oh, maganda, no? Document natin. Kita ko. Kita ko. Oo. Okay mga ka-TH, so first time natin itatry to. Ito nga EKS locator with Gold Lux Bionic Scanner. Ginawa natin siyang magkasama, pinumbine na. Meron siyang selector knob dito. So open. Ang i-detect natin ay gold. Ito gold. So kailangan umilaw dito ha. Umilaw yung gold. Dito umilaw yung gold. Ulit. Yan, umilaw yung gold. Oo. Tignan natin. Tignan na natin itong pang-scanner. Waiter mo na lang. Sabat natin dito. Sa ilalim yung laman ah. Ayos. Sa ilalim yung laman. So ito, kanina ginamitan natin itong EKS Electronics. Gamitan natin itong manual. Ito yung manual, long range locator with gold wire na to. Babangga sa wire yata. Isa natin ito. Kapag bumabangga, umiikot pa rin siya oh. Diba? Oo. So, ito na siya. Nagla-live scanning tayo nito. Scanner na to ginagamit natin. Ito yung locator with scanner. Okay, so ito yung program ng GR3 kasi yung scanner na to. Connect natin sa
Yun. Live scanning tayo ha. Ayun o. Ha? Pag doon ituturo sa kabila dito. Tingnan mo to. Walang laman dito. Oo. Itong ano, tingnan mo itong screen. Papaikutin ko yung laser ha. Kita mo yung laser na pula. Blanco ah. Ano na? 90, 99. Yun. Tama na 100 siya. Dapat ba? Ito. Maraming singaw, pero ito ang pinaka ano niya. Yan ang data niya. Data. Yung Gold Flux Bionic natin na AKS 2020, in-upgrade natin na maging scanner GR3 at saka OTM. Okay, so tignan natin kung papasok yung program niya. I-on natin dito. Yan. So na-on na siya. COM 3 natin. Yun. Okay, so mag-i-scan na tayo. Ayun, pagka naka-scan siya, so kikita nyo, may laser siya. Mag-i-scan yan. At pag nag-scan siya, kakaroon siya ng blue rito. Ayun. Okay, so iskanin natin yung lalim. Pag nakahagip ng laser yan, may laser siyang ano, ayun. So, nakikita nyo, ayun, nagko-connect doon sa
laptop. Ito yung ginawa ko kagabi. First time to na magamit dito. Napakaswerte nitong kapatid ko na to sa pananampalataya dahil sa kanya ko ginamit ito ng libre. Tulungan lang to, tulungan. Nagbabaka sakali rin. So may nakikita na tayong kulay blue talaga siya, kahit sa scanning, di ba? Kita mo? Isa pa. Okay, puno na. Isa pa. Yan, okay. So, mahusay naman pala itong mag-scan. EKS niya, no? Okay. So, titingnan natin yung kanyang result. Ayun. Kita nyo? Meron siyang tinamaan, di ba? Siya pa. Palinawin pa natin. Yun. Yun, no? Itong cursor line na to, sentro, deposit, nahati niya. So, tingnan naman natin kung tatamaan itong cross line cursor. Ayun, no? Ang crossline cursor sa doon, ibig sabihin, nandito yung deposit sa taas. Ito, naputol dito. So, maaaring ito ay singaw lang niya sa ilalim. Pero itong nag-cursor na to, nag-cross yung cursor. Yan yung, ito yung target deposit natin. So, yung tinan niyo yung forma ng nung kanyang butas. Ayan o. Ayan siya o. Ayan o. So, kung nasan yung tubig na yun, sa gilid no, nandun yung deposit natin. Magkasunod lang yan. Pagtapos ng tubig, deposit na. Kasi ito ay treasure underwater. Okay. So, tingnan natin sementado na sa ilalim. Sementado na. Okay, baguhin natin. Ayun. Ayun siya, 4.92. So, tumama dun sa tumama dun sa ating GR3 na 5 meters kasi ito 4.52. Kita mo to? 4.52 meters. So nasa 5 meters na lang yung ibababa mo at deposito na. Ano sa taas? Alin ito? Ito? Wala yan, singaw lang yan ito. Reflection yan. Kasi pag sumisingaw yan, may ibabaw talaga yan. Singaw lang yan, hindi mo mabubuo yan eh. Ito ang buo. Ayun. Kung saan ang buo, tati crosswire mo ng cursor. Pag nag-cross siya, yun yung bumuo dyan. Oh. Yan, yung may cross na yan. Yan, yung nag-cross na yan. Yan ang deposit na. Ito, singaw lang to. Yan yung tawag na radiation. Okay, picturean mo. May video ka na. Baru niya na. Bisa nagpapakita rin. O, yan na. Diba ba?
Tapos yung bakal nyo, 73% iron. Ibig sabihin, naka ano siguro yan? Yung bakal sila. Naka-steel box? Siguro. Hindi, nakita na natin. Oo. Gusto kong ma-detect kung may sisingaw siya ng ginto. Yung bang magre-register dito na may gold talaga. Kaya pag wala talaga, ibig sabihin naka ano to, naka-shield. Naka-steel, yung sa tama. Oo. Baka naka-concrete o kaya baka naka-steel box tapos naka-concrete pa. Oo. Yun naman ang banda. Tapos naka-espalto pa. Opo. Siguro nga. Yun! Ayos na. Ano ba? Maginto na oh. Oh? Mataas ang ito oh. Sabi mo, 18% gold. 80%? 18. 18%? Oo. 18K? Hindi, 18%, hindi 18K. 18%. Sabihin, ito yung pera. Ito yung gusto kong makuha ang scanning. Ayan o. So, meron siyang lumabas na 18% gold dito sa part na to. Dito rin umikot yung dito rin sa part na to umikot yung locator natin kanina. Tama po. So, ito yung pinagtsatsagaan ko na kailangan may makita akong mag-register dito sa analysis report ng GeoHunter na meron siyang percentage ng gold. So, meron siyang 18% gold tapos 21% iron, 53% yung valuable. So, okay na. Okay na ba? Okay na. Nandito sa area na to. Pero wala kang magagawa. Talagang palalakihin mo siya para dito mo kukunin siya. Yun yung tama ng scanning natin kanina dito. At yung tama nung na yun doon. Yeah. Yung butas dyan. Parang butas kasi parang dito yung butas Yung tubo dyan sa itaas na dito nakatutok mismo. Siguro baka nakaganon siya, di ba? Malapit yung marker niya, Okay, picturean ko lang to, Tapos kunin natin yung laki ng box mamaya. At least meron tayong, ito yung gusto ko. May makikita tayong ginto. Hindi ba pwede? Kanjikin. Ay, ito yung kanji? Ah. Kanji King? Ako yun. Ganun. Kapanood mo ako, di ba? Ako. Ako yun. Ikaw pala yun. Ang gulat ka? Alahin mo, hindi ako. Yan ang hindi ikaw. Okay, so, kunin natin yung laki ng box. Kung kayang kumain yung lalim, para mas maganda. Gamit yung GeoHunter. So, nandito yung detection natin na may 18% gold. At yung locator natin dito rin kumikit kanina. Start natin mag-scan. meters pa bro. 2 meters. Oh, malapit na. 2 meters? Abot pa yung video dito? Lalapit ka. So, ito yung scanning natin. Kunin natin yung, kinuha natin yung kung gaano kalaki yung metal box. Meron ditong nag-registered na 60 by 80 centimeter. Centimeter? 60. Dalawang ruler yung 60. Tama. 24 inches. Ganyan. Tapos 80 centimeter yung lapad. 60 by 80. Maaaring yung haba niya 80 centimeter, yung lapad niya yun ang 60. Kasi rectangular siya. Okay, ayun, kitang-kita. Meron siya nag-registered na metal box, ayun, Ay, tama sa screen. Ayun, metal box 60 by 80. Yung height po niya, yung height. Yung lalim niya, ayan, 1.30 cm. 113. So, assuming abot ka dito ng mga 2 meters pa. Sagad Ito yung scanning natin sa ibabaw, tapos yung reflection niya, bumababa yan doon. Ayan, papunta sa ilalim. Sagad sa ilalim. So, sagad sa 113 cm. So, almost 1 meter.
Mahigit? Gawin mong 2 meters. Kasi, oo. Sa scanning kasi natin 5 meters, dito sa GeoHunter, mga nasa 113 cm. So magbigay ka ng mga barrier, baka hindi tumama sa 113. Gawin mong 2 meters. Okay, so congratulations ha. Balato.